Magandang gabi sa inyo mga tagapakinig. Isa na namang kwento ang ating uungkatin ngayon. Kwento ko ngayong gabi ay tungkol sa isang tindera ng Shoko na si Ivana at ang nakakapangilabot na bisig sa likod ng kanyang mga tinda. Ako, si Kuya Jay, at samahan niyo ako tuklasin ang madilim na katotohanan. Sa bayan ng San Rafael, sikat si Ivana sa kanyang mga tindang Shoko. Halos lahat ng tao, mula bata hanggang sa matatanda, mga estudyante hanggang sa mga trabahador, ay hindi makatiis na hindi bumili sa kanya. Sa unang tingin, isa na siyang normal na tindera. Mabait, walang ngiti, at laging masarap ang pagkain. Ngunit, sa likod ng kanyang maganda at sa akit-akit na mukha, ay may tinatago siyang hihim na hindi mo kakakalain. Noong bagong sikat pa lang si Ivana sa San Rafael, walang masyadong nakakaalam tungkol sa kanyang pinagmulan. Ang sabi niya, galing siya ng Maynila at lumipat sa probinsya upang magsimula ng bagong buhay. Agad naman siyang tinanggap ng mga tao dahil sa kakakit-kakit na personalidad at ang masarap na Shoko. Ngunit, may napansin si Noel na una siyang bumili sa kanya. Sa bawat lagat ng Shoko, tila may kakaibang lasa na hindi maipaliwanag. Masarap po ang Shoko niyo, sabi ni Noel kay Ivana habang nagbabayad. Napatitig siya dito at umiting. Ngunit, parang may malamig na pakiramdam siyang naramdaman sa mga titig ni Ivana. Salamat, sagot niya. Sikreto ng pamilya namin kakalasan niyan. Noong una, na walang iisip si Noel na masama. Ngunit, sa gabi, may narinig siyang usapan sa tindahan ni Aling Puring. Sabi nila, mayroon nang nawawalang tao sa kabilang baryo. Una, isang matandang lalaki na hindi na nakauwi sa kanyang buktitin. Sumunod, isang dalaga, inatid lang sana ng kanyang ina sa palengke. Ngunit, hindi na muli nakita. Linggo-linggo, idadagdaragdagan ang bilang ng mga nawawala. Baka nawadapad lang sa mga malalayong lugar. Tanong ng isa, hindi kaya may lugar na may nakatirang aswang? Sagot pa ng isa, hindi yan pinansin ni Noel. Pero, habang naglilipas sa mga araw, napansin lang, mas nagiging marami ang mga parokyanan ng Ivana. Lalong pumapatok ito sa mga tao at parang mas marami na rin ang bumibili. Nasamay noon, parami din ng parami ang mga nawawalang tao sa mga karatig baryo. At sa tuwing may nawawalang tao, tila may masiglang power si Ivana na parang wala siyang pakialam sa takot ng mga tao. Isang gabi, hindi makatulog si Noel. May narinig siyang kalaskos mula sa likod ng bahay nila. Sinilig na ito mula sa bintana at nakita niya si Ivana
na may dalang malaking sako. At hilit siya naglalakad papunta sa pagubatan sa likod ng baryo. Nakabinanaw ko ba? Naisipan nito sundan si Ivana. Nagtago ito sa mga puno habang namasdan ang kanyang kilos. Nakarating siya sa isang kubo sa gitna ng lubat. Sa loob ng kubo, nakita ni Noel ay isang lamesa o puno ng mga patalim at ibang gamit na hindi na maintindihan. Hindi nakamatindi sa lahat. Nakita niya na binuksan nito ang sako at tumambad ang bangkay ng isang lalaki. Hindi mapigilan ni Noel ang sarili niya at muntik na siyang mapasigaw. Ngunit inakpan nito agad ang kanyang bibig. Kita nito pumuhaan ng malaking kutsilyo at nagsumulang hiwain ang katawan ng lalaki. Inutol-potol nito ang kanyang braso, binti at ang ulo na para isang hayop na kinakatay. Halos masuka si Noel sa nakikita niya. Ngunit ang mas lalo ito ay kinatakot. Nang makita nito ang mga lamang loob ng bahay ay inilagay niya sa isang malaking kaldero na parang inilalada. Inabukasan, nagkalat na naman ang mga balita tungkol sa isa pang nawawala. Si Maul, ang driver ng tricycle na madalas nilang sinasakyan, ay hindi na nakauwi. Alam ni Noel na ano ang nangyari sa kanya, pero hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa iba. Natatakot siyang baka siya ang susunod na biktima ni Ivana. Lumipas ang ilang araw at nalusyon siya obserbahan pa si Ivana. Napansin nito na bawat gabi na may nawawala, laging habala siya sa kanyang kubo sa gubat. Ngunit, ang pinaka-nakakakilabot na nang makita ni Noel na siya ay nagbabago na kanyo. Sa ilalim ng buwan, nakita ni Noel ang pagtiyanting nagiging mahaba kanyang mga kuko. Tumitindi ang panlilisot na kanyang mga mata at ang kanyang mga hiting ay nagiging parang sa hayop. Kakaroon din ang kapaligiran ng nakakasulasok na amoy. Amoy na masaksang, amoy na di pa karaniwan. Aswang siya, bulong nito sa sarili. Hindi na siya pwede manahimik. Isang gabi, nagtipon-tipon ang mga tao sa plaza dahil sa sunod-sunod na pagkawalaan ng mga tao. Hindi alam ni Noel kung paano niya may papaliwanag ang nalaman niya. Pero, alam ito kailangan gawin niya ang nararapat. Tumayo siya at sinabi, may gusto akong sabihin. Ang mga nawawalang tao, alam ko kung saan sila napupunta. Nagulat ang lahat at pinanong nila si Noel kung ano ang ibig nito sabihin. Sinabi ko ng lahat ng nakita ko ang kubo sa gubat, ang bangkay, at ang ginagawa ni Ivana. Sa una, hindi sila makapaniwala. Pero, pag-ihila na nagsabing matagalan nilang nararamdaman na may kakaiba kay Ivana. Nagbuo sila ng grupo upang puntahan ang kubo. Nang makaping sila doon, ang mga ebidensya at mga labi ng tao at yung mga damit na nawawala
Ngunit, iba na ay wala na roon. Tila ba na nalaman niyo paparating na sila. Hanggang ngayon, hindi na muling nakita si Ivana. Ngunit, ang kanyang mga siopaw ay nadinig siya ng maraming buhay. At ang pinaka nakakatakot ay mga kulat na sa ibang bayan na may lumitaw na bagong tindera ng Soko. Kasundan ng Ivana at kasunsikap ang kanyang mga tinda. Ito nagtatapos ang kwento ngayong gabi. Sana'y magsilbing babala ito sa atin na hindi lahat na maganda at masarap ay totoo. Maghimot kayo palagi, mga tagapakinig, lalo na sa mga kaibang bagay sa paligid niyo. Hanggang sa muli, ako, si Will J, at ito ang inyong gabay sa mundo ng katatakutan.